Pumanaw na ang Filipino folk singer na si Freddy Aguilar sa edad na 72 ngayong Martes, May 27, 2025 sa Philippine Heart Center. Ito ang kinumpirma ni Attorney George Briones ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, kung saan naging National Executive Vice President si Freddy Aguilar. Matatanda ang naging kandidato sa Senado ang singer, ngunit hindi ito pinalad. Ipinanganak siya noong February 5, 1953. Gayunpaman, wala pang detalye o impormasyon na ibinigay tungkol sa partikular na sakit o kondisyon na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang libing ay inihanda alinsunod na rin sa ritual ng Islam na sumasalamin sa kanyang pananampalatayang Muslim. Naiwan ni Freddy Aguilar ang kanyang partner na si Jovi Gatdula Albao na mas kilala rin sa kanyang Muslim na pangalan na Seti Mariam. Si Mariam ay 28 years old na. 44 years din ang agwat ng kanilang edad. Ang kanilang relasyon ay naging kontrobersyal dahil sa malaking agwat ng edad at sa murang edad ni Jovi noong sila ay nagsimulang magkasama. Kung maalala natin, si Freddy Aguilar ay nagtanghal sa inauguration ni former President Rodrigo Duterte ang kantang Para sa Tunay na Pagbabago. Nagsimula ang karera ni Freddy Aguilar sa musika sa murang edad. Sa edad ng 14, nagsimula siyang magsulat ng mga kanta at sa edad ng 17, natuto siyang tumugtog ng gitara. Bagaman nag-aral siya ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology, hindi niya ito natapos dahil mas pinili niyang sundan ang kanyang hilig sa musika. Sa edad na 18, umalis siya sa kanilang tahanan at naging isang musikero sa mga lansangan at bar. Sa edad na 20, nagsimula siyang magtanghal sa publiko, kabilang na sa mga folk club tulad ng Habit House sa Ermita, Maynila. Noong 1978, sumali siya sa kauna-unahang Metro Manila Popular Music Festival o Metropop sa pamamagitan ng kanyang original komposisyon na Anak. Bagamat hindi ito nanalo ng pangunahing gantimpala, ang Anak ay naging isang napakalaking tagumpay sa loob at labas ng bansa. Ang kanta ay naitala sa 56 na bansa, na-translate ito sa 27 languages at tinatayang nakabenta ng 30 milyong kopya na naging isa sa pinakamabentang kanta sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Ang Anak ay sinulat ni Aguilar bilang isang paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang matapos ang mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang kabataan. Ang emosyonal na lalim ng kanta ay tumagos sa puso ng maraming tagapakinig, dahilan upang ito'y maging isang pandaigdigang tagumpay. Ang tagumpay ng Anak ang nagbukas ng mas malawak na oportunidad para kay Freddy Aguilar sa industriya ng musika at mula noon ay naging isa siya sa mga haligi ng Original Filipino Music o OPM, kilala sa kanyang mga kantang may temang makabayan at panlipunan.